one thing I know, wherever I go, you're faithful and true. The mountain is high, but you will take me higher. The valley is deep, but you will take me through. The river is wide, but you will take me over. There's one thing I know, wherever I go, you're faithful and true. My Lord, you're faithful and true when everything around me gives way. Faithful and true to lead me from day to day. My Lord, you're faithful and true. Your answer whenever I pray. There's one thing I know, wherever I go, you're faithful and true. My Lord, you're faithful and true when everything around me gives way. Faithful and true to lead me from day to day. My Lord, you're faithful and true. Your answer whenever I pray. There's one thing I know, wherever I go, you're faithful and true. There's one thing I know, wherever I go, you're faithful and true. Blessed Thursday evening, Team Focus! Yes! Magandang nanonood? Sino? Si Deo Fernando Jr. Paderang. Junior ba ito? Baka ligtas na. Magandang gabi po sa inyo lahat, Team Focus, sa lahat ng mga sumusubaybay nationwide and worldwide sa ating Facebook Live and also sa mga studio live audience sa atin. Magandang gabi sa inyo. Welcome back to your favorite evening program, the Staying Alive program. Team Focus, kamusta ang bawat isa? Sir Manny. Magandang gabi po sa inyo lahat. Shoutout sa lahat ng mga kapatiran po natin sumusubaybay North, South, East, and West Corner. Shoutout sa inyo lahat. And just keep tuning in and let us all be a part of this program. At sa lahat ng mga young people, no, bakasyon. Alam nyo na kung anong gagawin nyo. Yes, no classes. Yeah, no classes. Dapat nandito kayo. Kung wala, edi wala. Sige. Ay, patay. Sir Dominic. Binabati ko nga pala, of course, binabati ko nga pala yung mga young people sa Trusted Timothy. And of course, dun din sa Team Bravo. Magandang gabi sa inyo dyan. Alam ko, nandiyan kayo. I hope you are watching. Then, of course, dun din sa mga sinendang ko ng link. Magandang pag-uusapan natin ngayon. Although, sinimulan pa ng mga nakarang episodes. I hope kayo excited kasi itutuloy na naman at alam ko may mga pasabog daw si Sergio ngayon eh. May mga surprises. Hindi, may mga surprises daw. Maganda to na Team Focus, talong-lalo na pinag-uusapan, honor thy father. So, I hope you kayo lang din, kayo mga nanonood din dyan sa inyong mga tahanan. Nanonood din dyan sa inyong mga tahanan. Don't forget to share the link. Okay, i-share nyo, i-mention nyo yung mga kaibigan nyo dyan sa school kasi
Walang pasok ngayon, ano ba? Kaya ito na yung the best opportunity para ma-disciple nyo yung mga kaklase nyo. Para makilala nila kung kayo ay talagang mga Kristiyano. Yeah. Yan. Parang nagagarbol yung ating mga mikropono. Paki-ayos na lang. Alright, well anyways again, ay katulad ng ating topic na Honor Thy Father. Yan, ang napakaganda ng ating topic ngayon. Honor Thy Father. Yan ang pinaka-importante. Sa mga recap na pinag-usapan natin sa Dominic, short recap lang ng ating mga napag-usapan last time. It's because, ang gagawin lang natin ngayon, because we will have a Father's Day flashback. Yan. Kumbaga Father's Day, kasi last Sunday, meron tayong Father's Sunday, di ba? So last Sunday na ating Father's Sunday, babalikan natin kung paano naging blessing yun, di ba? Saan na natin mag-usapan na lang yung recap. So, eto na lang, dito tayo mag-stick, no? Personally sa atin. Ano yung mga natutunan natin doon sa ating nakalipas na pangit Father's naman? Day. Yeah. Pati ganun. Sabog na sabog yung speaker sa kaliwa. Pakiayos yan. At yung nakaraan na Father's Sunday, Sir Dominic, ano yung mga, ikaw personally, sa mga mensahe, sa mga programa natin na meron tayo last Sunday, ano yung natutunan mo personally na pwede mo may apply sa'yo kasi later on, darating ka sa ganun pa, lulubin na Diyos, darating ka sa ganun kalagayan, di ba? So, ikaw personally, ano ang natutunan mo? Sa akin, sir, yung personally, sir, ang natutunan ko dito, Team Focus, I hope you're watching, gusto ko po yung sinabi, title pa lang, sir, maganda yung dating. Dad, show up. So bilang lalaki, kahit di pa pagiging tatay, tayo mga lalaki, ang mahalaga doon, tayo ay nag-show up. Yes, that's right. Gusto ko doon, sir, yung sinabi ni Pastor na word na responsibility. Diyan ang maraming young people, maraming lalaki ngayon, ang takot sa responsibility. Kaya yun, sir, yun talaga yung topic na nag-stick sa akin last Sunday. Bilang lalaki, dapat meron kang paninindigan. Yeah, kasi maraming yung people ngayon, sir, gusto lang, yun na nga, lagi ko sinasabi, gusto laging nag-i-enjoy, gusto lagi masarap ang buhay, pero pagdating sa mga consequences sa buhay, kinakalimutan na. Parang iwanan na. Pag magkakatropa, pag magsama-sama sa kalokohan, pero pagdating sa consequences, sa pagiging responsible na sa isang bagay, iwanan na sa ere. Kaya yan po, sir, bilang lalaki, and of course, kung papalarin man ng Panginoon balang araw, dapat isang lalaki, mahalaga sa isang lalaki, maging responsible. Show up, sabi nga ni Pastor, Dad, show up. So bilang lalaki, dapat talagang makita sa'yo na lalaki ka. Hindi kayong baligo. Okay, dapat lalaki ka, ipakita mo na may paninindigan ka, responsible. Hindi yung parang naghahanap pa kung sino yung tatay ng tahanan samantalang nandiyan ka na nakatayo. That's right. Totoo yan. Sir. Tsaka, alam mo kasi, yung pinag-uusapan yung dito, papasok natin itong topic natin ngayon. Honor His presence. Yan. Yan ang pinakamaganda sa lahat. Kasi last time, nag-usapan natin, when you honor His word. You honor His discipline. You honor His instruction. Di ba? Instruction and discipline. And, yung dalawa na yan ay mahalaga sa buhay nyo at mangyayari lang yan if a father will show up. Yes, sir. Di ba? Kaya nga, when your father, ito naman kagandahan sa mga nasa Team Focus na nanonood, if your father, if you're happy and you know, Clap your hands. clap your hands. Totoo naman kung alam mo, masaya ka na nandiyan dyan ang tatay mo, at alam mong nandiyan dyan ang tatay mo, you have to honor His presence. Sabi nga ni Ma'am Eugene, praying for you, son. Yeah? Ibig ko sabihin, makikita natin dito talaga na, Naabot na lang sa America si Ma'am Eugene, praying for you, son. English na Ma'am Eugene, Lola Doc, hello. Nasaan siya? California siya. From Hawaii to California. Lola Doc, ingat po kayo dyan. And katulad ng sinasabi ko, Hanapan niyo si Dominic. Hindi, kaya katulad ng sinasabi ko, you have to honor the presence of your father. Yeah. And while you still have the time that your father is with you, at na-enjoy mo pa yung presensya ng tatay mo, cherish every moment. Hindi lang for the sake na may event, may birthday, Father's Day. No, kahit wala. Diyan mo malalaman kung talagang totoo ka sa tatay mo. Di ba? Marami kayong samahan ng loob sa tatay nyo, pero kailanman, naisip nyo ba na hindi kayo nakapagbigay kailanman ng samahan ng loob sa tatay nyo? Yung pagkakaroon nyo lang ng samahan ng loob sa tatay nyo, masama ng loob ng tatay nyo dyan, baka hindi nyo naloloobin. Yes, sir. Di ba? Dito to yan, sinasabi ko, kaya napaka-importante niyan. Ilagay nyo sa isipan nyo yan, young people. Because you have to honor His presence. Amen.
Yung si presensya pa lang ng tatay, kakaiba na eh. Alam naman natin yan eh. Kahit na wala pang sinasabi, pag alam mo nandiyan yung presensya ng tatay mo, malakas loob mo eh. Oh, yeah. Yan, Amen, totoo yan. amen. Kaya marami tayong pwedeng mapulot na natututunan. Ngayon, makakapakinig tayo ng mga magbibigay ng testimonies. Hoy, ayan na. Yeah, mga magbigay tayo Excited ako dyan. yung mga testimonies na, because Father's Day flashback ito eh. Napaka-importante na makapakinig tayo sa kanila. Sir, ito particularly for the team focus, no? For the team. Oh, by the way, may nakalimutan yung tanong sa iyo, Sir Dominic. Meron ka ba naaalala na alam mong napaka-important that you honor the presence of your dad? There's a time that you really, alam naman natin na you honor the presence of your dad. But I mean, yun talagang memorable ng showing up ng father mo sa'yo. Tayo dyan, napaisip ako. Hindi, siyempre, from time to time, meron kasi, sir, nakikita sir. ko, pupunta dito. Minsan, Yes, dati, sabi nga ni Maki, Mercedes-Benz pa yun eh. Ha? Minsan, iba, ano pa yun siya? Isa na lang nasakyan na dyan. Hindi, puro Mercedes na yung dala nun. Iba-iba lang kulay. Iba-iba lang kulay. Burgundy, puti. Yung natandaan ko lang tapos kasi yung, brown, yung burgundy, green, yung natandaan yung ko. green, yan. Yun Depende na- sa araw yun eh. Yeah. Depende sa araw. Kaya patay tayo Depende dyan. sa araw nga yun. Yung OD, di ko nakita yun. Di ko nakita yun. Oo, parang di ko nakita. Bata tatay na eh. Hindi yata dumaan dito yun eh. Hindi ka na. Ang natatandaan ko talaga. Kasi nakasakay ako sa dalawa eh. Sa white at saka sa brown. Doon ako Nakasakay nakasakay. ka doon? Nakasakay ako. Nakasakay lang ang Mercedes pag may patay. Present. Kasi kahit ikaw mismo, paano mo ipinakita na mahalaga yung presensya niya? Yon, ikaw mo. Kasi minsan mo, papaalam ko, pupunta ka, di ba? Oh, sir, oh, sir. Oh, yung mga ganun. Puro nakakatawa yung mga Eh di siyempre, yun na rin. Alam niyo, yan ang sinasabi sir. ko. Sir. Yan ang sinasabi ko. Minsan kasi, akala natin, puro sentimental times. Oh, sir, oh, sir. Hindi. Totoo yun. Alam Kumaga niyo, parang even- malungkot kapag walang involved na material na bagay. Oo, yung parang, tsaka puro parang senti times yung mga inaasip natin. Pero yung mga sinasabi ko kasiyahan, ganyan, Yes, sir, mga yes, sir. ganun. Yun yung mga kasiyahan na maganda. Yung naalala ko na ginawa sa akin ni Daddy noon, sir. Alam ko may ginawa kaming kalokohan, kaming dalawa ni Daddy ngayon. Team Focus sa Your Pure Listening. May ginawa kaming magkasama, kaming dalawa ni Daddy na kalokohan. So dapat, pinagalitan ako ni Mami, pinalo ako. So sinisermonan niya ako sa bahay. Biglang sa likod, biglang nandun sa likod si Daddy. Kung ganun ka. Sa akin, sir, ang nasa isip ko lang, kumbaga pagdating sa presence, kumbaga, nakakahiya, pero yung tawag na to, full support siya sa prinsipyo ng salita ng Diyos. Yun na lang. Yun yung gusto kong sabihin doon. Kasi, every time, kasi alam ko may mga ganyang tatay din eh, pipigilan yung disiplina na ginagawa sa isang anak. Yeah. Yan, pagdating naman sa prinsipyo ng salita ng Diyos, ang sasabihin pa nga, punta ka sa Baptist. Baptist church daw. Pero, alam niyo yun, sa akin, sir, yung presensya ni Daddy pagdating sa, yung support niya pagdating sa church. Di ba, sir, alam niyo naman po yun, di ba? Siya pa nga yung nag-push noon na mag-aral ako sa labas. Pero nung sinabi ko na mag-aaral muna ako sa PSS at inuna ko yung PSS, Man. full support siya doon. Kaya yun yung naalala ko, sir. Yung naalala ko na presence ng Daddy ko sa buhay Sa ko. pamamagitan ng support niya sa Pagdating ko sa ikaayos sa gawain. buhay. Yeah, Yes, sa sir. gawain. Yes, sir. Totoo yun kasi hindi talaga lahat eh. Yes, Totoo yun, sir, kasi alam mo, katulad nung pinag-usapan natin sa Baptist Lunch kanina, di ba, sir? Yeah. Pinag-usapan natin sa Baptist Lunch. Ang mahirap kasi ngayon sa sitwasyon ng mga kabataan, katulad nga nung sinabi ko, nandiyan dyan yung presensya ng tatay, pero sila yung pumapatay sa presensya ng tatay. Kasi katulad nun, I'm not talking about just yung mabigyan ka lang ng material na bagay, gano'n. Eh, yung magkasiyahan lang kayo ng Yeah. tatay nyo. Yun. Matinding presensya Mas yun. malaking presensya na yun eh. Mas Ang maganda mahirap magkaroon kasi ng ngayon, sir, kasiyahan, di ba? Nakasama mo yung magulang mo. Yeah, kasi ang mahirap ngayon sa mga kabataan, parang pag walang financial involved and material things involved sa buhay nila, parang hindi presensya, hindi presence yung tawag nila Yes, doon sir. eh. 'Di ba? Halimbawa, katulad na lang nung magkasiyahan kayo, katulad nung pagkaroon kayo ng family time, 'di ba? Yung quality time ninyo as a family. Yung mga ganong klaseng bagay lang, ayun ang pinakamaganda na i-treasure ninyo bilang isang young people kasi katulad nga na napag-usapan natin last week, mahirap kapag yung iiyak ka kapag wala nang magawa. Yeah, Yes, sir. yeah. Yes, sir. Sasabihin mo, sana, noon pa nag-spend ako ng time. Sama kita eh. Di ba? Mahirap pag gano'n. Puro na lang gano'n ng mga young people ngayon. Pero ang kailangan nyo makita dito, Team Focus,
sa edad nyong yan, mas lamang yung panlasa ninyo na makasama nyo yung tatay ninyo. Yung time na mararamdaman mo talaga yung presence niya kahit walang maibigay. Yes, sir. Diba? Katulad nga, sir, nung pinag-aaralan natin yung salitang honor, diba? Yes, sir. Yes, sir. Pinag-aaralan yung salitang honor. Yung state na hindi nagbabago. Yun yung dapat na maramdaman mo. Kasi it's not, balik lang tayo ulit sa Baptist lunch kanina. Katulad nung sinabi ko, hindi kasama sa bilang yun eh. Yung nagawa sa iyo ng iyong tatay, to be particular sa inyo mga Team Focus, sa mga teenagers, yung nagawa sa inyo na mabigyan kayo ng ganitong pera, ganitong klase ng buhay, hindi yun ang bilang doon. Ang bilang nga, sinasabi natin dito, is the kind of influence na mapupunta doon sa makikita mo sa protection sa iyo ng tatay mo. Man. Diba? Katulad nun, yung ganong klaseng bond, minsan iisipin, parang malambot yung father, ganon. Pero kung titingnan ninyo, Team Focus, tingnan nyo, nandoon yung kasiyahan without any material things involved. That's right. Financial things involved, wala rin doon. Pero makikita nyo, nandoon yung kasiyahan na meron pa rin kasamang pagsuporta sa prinsipyo ng salita ng Diyos. Diba? Kaya yan yung nawawala. At yan yung hindi nyo nakikita, Team Focus, na kailangan nyo palang i-honor yung presence ng inyong mga tatay. Amen. Without any material things involved. Yes, sir. You can do that, I'm telling you. Amen, amen. Kasi lalo na sa panahon ngayon, ay pambira, halos lahat ngayon, makikita mo na lahat sa gadgets eh. Yes, sir. Umaga, parang in return, pag walang nagawang ganun yung father, parang wala akong tatay. Buti pa yung tatay mo, buti pa yung tatay. Puro buti pa yung tatay mo, hindi mo alam, mabuti yung tatay mo sa'yo. Di ba? Ganun lang yan, Team Focus. Kaya nga, you can honor your father's presence kahit walang involved na material. Amen. Yeah, wala kang sikat na gadget ngayon. Sabihin natin sa buong senior high mo, ikaw na lang naka 3310. O, di ba? So what? Di ba? Pero, ang tanong dyan, kasi ganito yan, yung masyado yung maraming tinitingnan na, kasi pambira, halos lahat na lang ngayon, pinupost no? Sa social media eh. Halos lahat na lang, hindi mo na malaman kung anong gusto i-post ng tao eh. Halos lahat ipopost. Okay, nakakita ka ng ganyan ngayon. Okay, nakakita ka, niregaluhan ng tatay niya si ganito. Pambira, ikaw naman, inggit na inggit. Diba? Maybe you don't have those kind of things. Pero hindi mo ba minsan natanong sa'yo na, kamusta kaya yung presensya ng tatay niya sa loob ng pamilya? O nga, wala nga maibigay sa akin ng tatay kong ganyan. Pero kamusta naman yung presensya ng tatay? Yes, sir. Meron ngayon kabataan. Isipin nyo merong mga kabataan ngayon. Yung mga iniidolo ng iba sa inyo. Merong mga kabataan ngayon. Halos wala ka na maibigay na gadget. Halos lahat nasa kanila na. They have, aray ko. they have everything in this world. Lahat nasa kanila na eh. Pero tingnan ninyo, hindi mo sila makikita ni anino ng kanilang tatay. Yeah. Di ikaw. Di ba? Miski figure. Yeah. Wala kang makikitang figure. Kasi alam nyo, pag sinabi nating father figure at manly image, hindi yan yung nasa tabi mo. No. Ito ang tatandaan nyo, mga young people. Pag sinabi nating meron kang fatherly figure, nakikita yan sa'yo mismo. It doesn't matter kung ikaw ay babae o ikaw lalaki. Di ba? Makikita yan sa'yo eh. Okay, meron ka, pag ikaw ay isang babae, nandiyan dyan yung paninindigan mo at hindi mababa ang dignidad mo. Kasi never na magtuturo ang tatay na ibaba ang dignidad mo. Diba? So kung ikaw ay babae, kung mataas ang dignidad mo at hindi ka sabay ng sabay sa uso ngayon, you have your father's image. You have a fatherly figure sa'yo. Okay, pag ikaw naman ay lalaki, syempre nandiyan yung pagiging man mo. Yung manhood ng isang lalaki, sabi nga ni Sir Dominic hindi lang basta ang natutunan niya doon sa preaching last Sunday, hindi lang yung basta pagiging tatay, kundi sooner pa yon. Pero yung bilang isang lalaki na lagi kang dapat nakatayo dyan, dapat lagi kang show up in any way, dyan mo makikita yung fatherly figure ng isang, na meron kang fatherly figure. Diba? So nakikita nyo, Team Focus, kung titingnan yun, it's not about material things. Wala kang makikitang material things sa mga binanggit ko. No, katulad na nabanggit ko kanina. Isipin niyo yun, they have everything. Sikat sila, they have money, they're famous, di ba? Alam naman natin yan, marami silang followers, marami silang subscribers, so on and so forth. Pero makikita nyo, pag nagkagipitan na, hindi mo makikitaan sila ng fatherly image. Yeah. Kaya nga karamihan ngayon,
nang sira ang buhay ng kabataan, yung maraming nasa kanya lahat. Di ba? Sino yung mga rebelde ngayon? Sa panahon ninyo ngayon. Sino yung mga rebelde ngayon? Yung mga wala kang makikita ang father figure. Di ba? Pero kayo, magpasalamat kayo kung meron kayong presensya. You've got to honor your dad's presence. Bakit? Kasi yan ang magtuturo sa'yo ng tamang pamumuhay bilang isang kabataan. Kasi sayang Isipin ninyo, sabi nga ni Sir Joe kanina sa Baptist Lunch it doesn't matter kung anong pagkukulang ng tatay mo sa'yo Kasi hindi naman yun ang binibilang. Sabi nga ewan ko sir, kung narinig mo yung kanina, yung sinabi ni Sir Joe na on the negative side, bagamat it's unbiblical, pero just on the negative side, ang nasa isip pa rin ng tatay kayo. Yeah. Di ba? Kung iisipin nyo yun, Team Focus, ang bigat nung prinsipyo na yun. Di ba? May mga nagko-comment nga doon bagamat hindi naman yun yung pinaka-pino-point out natin, pero totoo kasi yun Sir Dom Kumbaga, parang, okay, sige, minsan pagbibigyan ka pero pag na-realize mo na, okay, kaya pala ako pinagbigyan para makita kung gaano kahalaga yung presensya ng tatay nyo. Pero minsan pinagbibigyan, Sir Joe, yung mga kabataan Alam nyo ba kung ano ibig sabihin niyan, Team Focus? Just for the sake na makita nyo ang kahalagahan ng tatay ninyo. Diba? At the end of the day, makikita ninyo, Team Focus, ang takbo pa rin ng protection ay manggagaling sa tatay. Yes. Yeah, totoo yan. Nandiyan dyan yung nanay Trabaho. Presensya talaga. Presensya. Maganda nga sir yung binanggit mo kanina Wala man yun. Wala pang sinasabi. Wala pang sinasabi. Presensya pa lang Di ba? Presensya, para kanina presensya ko pa lang yan. Presensya Shoutout kay Sir Conrad. Sir Conrad. Shout Sir Conrad. 6 lang daw, 6. 6 lang. Tatayuan lang yan. Presensya ko pa lang yan. Nakakasampo. Wala bang spot yun? Wala bang spot yun? Presensya ko palang spot na. Di ba? Totoo kasi yun, Sir Dom Sa panahon ni Joshua, makikita natin. Hindi Joshua Santiago, wala akong pakialam doon sa tao. Andiyan yan Andiyan sa boss Joshua. Wang, shoutout sa'yo. Tignan mo yung sa panahon ni Joshua, di ba? Presensya niya pa lang. Hindi na nga siya nang hingi ng... Hindi, iba yun. Hindi na nga siya nang hingi ng opinion sa asawa niya At sa mga masasabi ng anak niya di ba? Presensya niya pa lang, alam na kaagad ng pamilya niya na kailangan sundin. Pero alam mo, tunto ako dun sa sinabi mo, Sir Joe, na presensya pala ng tatay mo, malakas na loob mo. Totoo yun. Yeah, I'm telling you. Umbira, feeling mo, untouchable ka talaga pag nandyan ang presensya ng tatay. Pero, yun nga yung pinopoint out ko sa inyo ngayon, Team Focus. You've got to honor your father's presence. It's because, tulad sa babae kanina, binanggit ko, yan yung mag-aangat ng dignidad ninyo. Kaya huwag kayong sunod ng sunod masyado sa mga napapanood ninyo. Huwag kayong masyado sunod. Kasi yan yung mga bagay na magbababa ng dignidad ninyo. At ang natatanging mag-angat lang ng dignidad ninyo, tatay. Sa lalaki, yung pagiging lalaki ninyo. Amen. Kaya kailangan ng presensya. Kaya ang aking pakiusap sa inyo, Team Focus, teenagers, listen carefully Kaya ang pakiusap ko sa inyo, when your dad shows up, you better honor his presence. Amen. Yun ang naman ang akin doon. Kasi mahirap, sabi ko nga, mahirap kapag nandiyan dyan ang presensya ng tatay mo, pero ikaw ang pumapatay. Yes, sir. Alam mo, sabi ko, lalo sa mga kababaihan, marami tayong babae nanonood ngayon. Shoutout sa lahat ng mga babae Team Focus ngayon. Ito lang yung sinasabi. Alam mo, ako natutuwa ako makita na yung isang tatay, may sinasabi nila, I'll use the term daddy's girl, pero minsan kasi ngayon, pag sinabing daddy's girl, parang spoiled ng tatay. Pero pag sinasabi ko yung... Si paring Kobe. Pero ang ibig ko lang sabihin, is, sabihin na natin raised up by their father, yung pag mararamdaman mo sa presensya, kahit mapalalaki, mapababae, lalo na sa babae, tuwa akong makakita kasi pagka yung babae makikita mo, madidefine mo sa panahon natin ngayon, malalaman mo kung sinong ni-raise up ng tatay at sinong ni-raise up ng nanay. You see? Kaya ako sinasabi yan kasi, like for example, pagdating sa babae, less ang kaartehan Puro yung kagandahan. Less ang kaartehan. Totoo yun. Genuine. Kaya ako sinasabi yan. Kasi, kaya sinasabi mo, tinan mo,
Ako ito yung sinasabi, as far as I observed to, correct me if I'm wrong. If I'm wrong, I will correct correct me. you. Yeah, Yes, if I'm wrong, correct me. Pero sa napapansin ko ngayon, yung mga baby girls, walang kinalaman yung mga tatay doon. Oh yeah, totoo yun, sir. Amen, I'm amen. telling Sir, you. labas na labas ngayon yung Ang malakas sinasabi mo. magtrabaho sa loob ng bahay, yan yung nakakakita ng mga ehemplo ng kanilang Totoo. mga. Amen. Yung walang pinipili walang pinipili yung trabaho, pero hindi yung mga kaya sa inyo na sa mga young ladies dito, team focus ladies, alam nyo, you have to honor the presence of your father every time when they work, yung work ethic nila, yung kanilang dedication para may taguyod ang pamilya, yan yung kuhanin ninyo. Amen. Kasi Yeah. mapababae, mapalalaki, team focus, pagka in-apply nyo yan at yun ang in-honor nyo, honoring the presence of your father is honoring his dedication for your family. Amen, amen. Tsaka, yes sir. Tsaka speaking of team focus na kababaihan. Diba? Speaking of team focus na kababaihan, Sir Dominic. Diyan, kaya nagkaroon ng Proverbs 31. It's because of a fatherly image. Ako naniniwala ako dun, Sir Joe. Katulad nung binanggit mo. Puro ang kagandahan pero less ang kaartihan. Ay, totoo yan. Litaw na litaw yung sinasabi ng Bible in Proverbs 31 verse number 13 na favor is deceitful, beauty is vain, but a woman that feareth the Lord. Diba? Mas lumilitaw ngayon yung mas lumilitaw ngayon yung kababaihan na may takot sa Diyos. Yeah, totoo yan. Diba? Totoo yan. Kumbaga yun yung make-up ng kabataan eh. Yeah. Kaya nga ngayon, sabi ko nga ngayon, kasi dahil sa panahon, because nagbabago yung panahon, time is changing. Yeah. Huh? Wow. Yes. Dahil nagbabago yung panahon, nag-iba rin yung mga tatay ngayon. Yeah. Di ba? Nakakalungkot man isipin. Kasi sabi nga nila, iba na yung In panahon English. ngayon. Iba na yung panahon ngayon. Time is changing. The fathers are also changes. changing. Hindi, nagbabago rin yung mga tatay. Alam ko nakakalungkot kasi, shout out sa mga tatay. Kasi ito, di-discuss ko rin to bukas eh. Nagbabago sila ng pananaw, binabago nila lahat kasi kala nila nagbago yung panahon. No, ang kasalanan parehas lang. Yeah. You see? Kaya ko sinasabi yan, it's because nakakalungkot kasi may mga tatay din naman na nandun nga yung presensya nila. Pero yun nga, somehow, wala silang biblical principles and biblical standards. Hinahayaan nila yung sistema ng mundo. At sasakyan na lang nila yon. Amen. You see? Kaya ganun yung nangyayari. Pero kaya ko sinasabi yan, ito, sabi nga, pagka yung tatay ninyo ay naniniwala at rumirespeto sa Diyos, naniniwala sa salita ng Diyos, ini-imply sa inyo yung biblical standard, huwag nyo kamuhian, hindi yan kajulogsan. Yeah. Sabi nga niya, mas grounded at driven ang mangyayari sa iyo, mas strong-willed ang isang babae, ang isang bata. You see? Yeah. Napaka-importante. Ito, nakita ko si Ma'am Christy. Ito si Ma'am Christy, naalala niyo rin yung tatay. Medyo, hindi ako nagkakamali sa kwento ni Ma'am Christy. Medyo hindi naman sila gano'n nakapagsama ng kanyang father. Kaya nga, naging tatay si Conrad. Sige, ikaw na lang. Hindi, totoo yun. Kaya kita mo yung fatherly figure Kaya si ni Sir Conrad, sa anak niya eh. nagpaka-daddy kay Ma'am Christy. Oo. Yeah. Daddy! Yun ang ano. Kaya, hindi, totoo yun. Sir Dom, may gusto ko sabihin? Yes, sir. Yes, sir. Alam natin, focus. The best way for you to honor the presence of your father. Alam niyo, ang ganda nung topic, nung mga sinabi nila, Sir Jao, yung the way you live your life. Kumbaga, yung kunyari pag-acto mo sa labas, yung pakiramdam mo may nagbabantay sa'yo, pero wala talaga. Paano ko mo ma-explain yun? Na, Addict. Hindi. Kumbaga yung, hindi mo na kailangan na meron nagbabantay sa'yo 24 oras kasi alam mo na merong tinuro sa'yo yung tatay mo. Yeah. That is the best way for us young people na to honor your father's presence. Kasi alam mo merong tinuro eh. 'Di ba last week pinag-usapan, honor his word. I-honor mo yung sinasabi ng tatay mo. Tulad ng sinabi ni Sir Jao at saka ni Sir Jinggoy. Kasi yung words na nanggagaling sa bibig ng inyong ng ating mga tatay, yun yung magpoprotekta sa atin. Ngayon, pinag-usapan natin ngayon is honor his presence. Pero mo, kahit hindi mo kasama yung tatay mo, you are acting the way that your father is teaching you. Bakit? Yeah. You are honoring his presence. Alam mo meron kang tatay. Hindi lang yung presence na alam mo kasi nandyan si tatay kaya ka magpapakabait. Hindi yung tulad nung hindi lang yung sinasabi ni Sergio na ni Sir Maki na kampante ka kasi nandyan sila sa paligid, nanonood. No. Alam mo yung ginagawa mo tama kasi tinuro yun ng tatay mo.
Yan, nagalit, Grabe, nagalit. Walang tatay, kawawa ka naman. May nagpaparamdam. Hindi, may darating na bisita. Hindi. May darating yan. Kung sino man niya nagpaparamdam yung tatay niya sa kanya, kabahan ka na, kapatid, kabahan ka na. Sinasabi ko sa'yo. Akala ko may Si darating. Mark, tandaan mo, si Mark, tahimik lang. Akala ko may darating na bisita. Hindi, totoo yan, Sir Dom, eh. Kasi alam nyo, Team Focus, that's how you honor your dad's presence. Yes, sir. Yung kahit wala sila dyan. Kasi diba? ito, sir, ito yung nasa isip ko, biruin nyo, Team Focus. Alam ko narinig nyo na to eh. Kahit mga nakaraang topics pa, mga nakaraang ano pa, maririnig nyo yung sinasabi, lo, may tatay ba to? Yeah, Alam, totoo yan. may tinuro ba sa'yo yung magulang? Totoo yan. Ba't ganyan ka kumilos? Yan ang yan ang bukang bibig ng mga nakakakita sa isang kabataan na parang walang natututunan eh. Yes. Kasi alam nyo, katulad nga nung binanggit na ni Sir Dominic kanina eh. Hindi lang yung pag sinabi nating presence, Sir Joe, di ba? Tama naman, di ba? Pag sinabi nating presence, Yes. correct me if I'm wrong. If I'm wrong, Yes, correct I will, me. I will. Okay, sige. Pag sinabi nating presence, ito na ang ano nito eh, by implication, dire-diretso to application eh. Yes, sir. Di ba? Kasi katulad dyan, okay, sige, nandiyan dyan yung presensya ng tatay nyo sa tahanan ninyo, pero paglabas, hindi mo man kasama ang father mo physically, pero yung presensya sa'yo, yung presensya ng tatay mo, dapat dala-dala mo yun. Amen. Yeah. Di ba? Amen, Katulad amen. yan ang binanggit ko sa inyo kanina, paglabas ninyo, dito, pambira, ewan ko lang kung may, sana naman, walang doble karang Team Focus dito. Come on. Sa lalaki, Brad, talaga, paglabas ng ano, hoy, hi. Diba? Baka ganun yung iba. Ganun din naman sa mga kababaihan. Eh, diba? ganun naman sa mga babae. Hoy. Paglabas, pag nasa bahay, Dad, can you please help me? Yeah. Paglabas, Tol, musta? Diba? Mga ganun ang anuhan ngayon, ang mga laruan ngayon sa ano. Kaya nga, maganda. Oh. Sir Conrad dyan eh. Oh. Kaya maganda talaga kapag nandiyan dyan ang presensya ng tatay. Totoo yan. Parang naalala ko yun, Sir Joe, di ba? Pag nagpe-perform yung mga kindergarten sa Yeah. sa school, wala kinakabahan sila. Pero pag nakita nila yung presensya pa lang ng magulang, Ngingiti yan, boy. Ngingiti yan. Tapos, bida-bida na yan. Yes. Yeah, totoo Kahit yan. di siya si Joseph, siya yung gumanak na Joseph. Pati si Mama Mary, ginapan niya eh. Di ba? Ganun yung mga, Mga show. sa mga nagpe-perform, di ba? May mga natatanggal. Anong tawag doon sa ano? Anong tawag doon? Salamat Lagi tulong nyo. Play. Hindi, yung Ano pag ba? kinakabahan ka mag-perform sa stage fright. Stage fright. Stage fright. Kala ko cold Yeah, feet. stage fright. Ano ba sabi ko? Kala ko cold feet na nasa isip ko. Di ba? Nawawala. Ganyan ang impluensya dapat ng presensya ng tatay. Tama. Pag lumabas ka na ng tahanan ninyo, kahit hindi mo siya kasama physically, there is something within you na dapat bit-bit mo that speaks of your father figure. Yeah. Amen, Yan amen. yung pinakamaganda. Eh, yung pinakatanong dyan is this. Ang presensya ba ng tatay mo nakikita sa'yo? Yan. Yung Tumpak. Yan. Mapababae, mapalalaki. Nakikita ba sa'yo? Ramdam ba ng mga taong nasa paligid mo ang presensya ng tatay mo sa'yo? Yeah. You see? Because kumbaga sa GTA, +1 respect yan. Oh, +1 respect niya. Ito nga, Si tinan mo. Ponching, hindi mo ramdam presensya ng Wala tatay man niya. akong pakialam dyan. Alam mo bakit? Oh, Alam mo bakit? bakit? Kung ramdam niyo, pakalbo siya. Tama. Oo. Ano? Hindi, ngayon na. Hindi, ngayon, gusto ko ngayon eh. Si Vince, kaya niya yan. Hindi. Ito nga sabi ni Ma'am Yang, pero sa mga girls mo na walang father image, ito nangyayari talaga to. This is not a joke. They tend to seek fatherly image sa iba. Totoo yan. Nangyayari yan sa'yo. Christy. Delikado. Yan yung nangyari kay Christy. Delikado pag sa boy and boylet nila nakita ang fatherly image. Hindi, totoo yan. Yan ang talagang nangyayari ngayon. Nakakalungkot. Kaya sa inyo, na mga nandiyan ba yung fathers ninyo, and kung wala man, sabi ko nga kanina sa Baptist Lodge, you have God the Father. Diba? Amen. You have your pastor. Yun ang pinakamaganda na makakatulong sa inyo na talagang maayos ninyo yung sarili ninyo. Yes, sir. Amen. Na hindi Amen. kayo magko-compromise sa gusto. Ito, ibigyan natin isang magandang ebidensya kung paano na-honor niya yung presence ng tatay niya. Palakpakan natin si Ma'am Hana Garino. Palakpakan natin. Ma'am Hana Garino, magandang gabi sa iyo. Bati ka muna sa ating mga manonood. Good evening po sa lahat ng Team Focus and ganun din po sa
Kagrupo ko ng mga Anas Hana. Ayan, good evening sa ating lahat. Di alatang siya leader, no? And good evening din po sa aking mother and father. Hello po kay mama and kay daddy. Yeah. Yan. Going. Ay, teka lang, may sinabi. Totoo po, I experienced it too. Yung sinabi po ni Ma'am Yang. O, di ba? Kita yung presensya ng tatay. Yeah. Ito yung no? time na nagpakita yung tatay niya. Yeah. Pero ito nga, ang tanong ko kay Ma'am, tanong ko kay Ma'am Hana, yung maganda. Ma'am Hana, speaking of our nakaraang previous Father Sunday, yan, paano naging blessing sa iyo yung paggunita natin, pag ating celebrate ng Father Sunday? And because of that, paano mo rin may share sa young people? A few words lang naman, how do you honor your Father's presence? Lalo pa si Sir Rick, iba yung trabaho. Minsan wala, minsan. Paano yung maganda yan eh? Paano mo ngayon na i-honor yung kanilang So, ngayon po, na-honor ko po yung presensya ng aking tatay dahil sa kung ano po ako ngayon. Ayan. Kasi hindi naman po ako, unang-una, hindi naman po ako mapupunta sa simbahang ito at hindi po ako magiging kung sino ako kung hindi dahil sa magulang ko. And lalong-lalo na po sa leader po ng aming tahanan. Kaya nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil yun nga po yung sinabi ni Sir Joe kanina na yung tatay ko ay nagtatrabaho and hindi po siya yung masasabi natin na tatay na every time andyan talaga sa church, every time kasama namin. Kasi meron po mga time na hindi po talaga nakakapag-church si daddy. At lalong-lalo na po nung dumating po yung pandemic, ayan, halos talaga wala talagang uwian yung tatay ko. And hindi namin nararamdaman yung kanyang presensya. Though, andun yung pagtawag-tawag sa telepono, pero hindi pa rin yung nagiging sapat para sabihin natin, andyan pa rin yung presensya ng tatay mo. Ngayon po, nagpapasalamat ako dahil wala na yung pandemic, ayan, nakakasama na namin siya. At lalong-lalo na po ngayon na ito pong bakasyon, chine-cherish ko po yung moment na to na kasama po namin si Daddy. Kasi, yun nga po, sabi po kanina, hindi naman natin alam kung kailan mawawala yung magulang mo eh. Kaya nagpapasalamat ako dahil yung presensya ng tatay ko ay nandyan pa rin. Kumbaga, hindi niya pa rin pinapabayaan yung kanyang responsibility as a father. And kung ano po yung, kahit ganito na kami, nasabihin natin, nandyan naman na yung mga anak, andyan naman na kami sa church. Full-time na kami. Pwede naman nang sabihin na tatay ko, ay okay na yan kasi halos dyan na lumaki yung mga anak ko eh. Pero hindi po ganon. Kahit andito na po kami, simula bata po ako, nandito na po talaga ako sa church. And isa akong anak ng full-time staff, hindi pa rin po pinapabayaan ni Daddy yung kanyang responsibility as a father. Amen. Kaya po, nagpapasalamat ako nung last Sunday is napakaganda po talaga nung tema nung Father's Day. Kasi, nagkaroon po kasi ako ng experience, parang sinabi ko po sarili, parang nagkaroon ako ng kasanayan na wala na yung tatay ko. Hindi po yung wala na. I mean, hindi namin madalas nakakasama, ganyan, dahil nga may work siya. Pero yung narinig ko po kumbaga yun yung naging tema nung Sunday, is na mas lalo akong nagpasalamat at mas na-realize kung gaano ka-importante yung presensya ng aming father sa aming pamilya, kahit na hindi ko siya masasabi na isa siyang perfect father, pero nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil andun pa rin yung kanyang ginagawa bilang isang tatay para po sa aming family. So ayun po. Yes. Ano maganda yung sinabi mo na yun, ma'am. Kasi work, alam mo, yan yung isa sa, Sir Dominic, yan yung isa sa mga dapat na makita natin, yung work, na work-related, yung, alam mo, pag-busy sa trabaho yung tatay. Yes, sir. Alam niyo, ibang-iba talaga yan eh. Kasi yan yung mga dapat na makita, dapat na maunawaan at makita ng maraming young people ngayon.
that there's a father or the father is always trying to I mean I hope you understand this. Na hindi ko naman nilalahat. Meron talagang mga tatay na kailangan pang kalaguan yung bagay po na yan. Pero I salute those fathers na talagang pagdating sa bagay na yan, no? Pagdating sa bagay na yan talagang ginagawa yung pamamaraan nila. No? And talagang ginagawa yung pamamaraan nila para maramdaman pa rin yung presensya nila. Tama yung sinabi ni Mama Hana kanina sa atin. Bagamat hindi kumbaga wala sa relax mode si Sir Rick na nandiyan naman na simbahan, nandiyan naman na lumaki yan, nandiyan naman yung church You see, hindi kasi pwedeng gawin yun na rason yun Yan, sinasabi namin yun sa mga fathers na nandiyan naman yung church Bahala na yung simbahan sa'yo, bahala na si pastor. Hindi pwede yun. Amen. Hindi trabaho na. Ang pastor at ang simbahan at ang Biblia, gabay yan na ginagamit ng Diyos. Amen. Pero hindi yan tagasalo ng responsibility. Yes, sir. Kaya ngayon, maganda yung sinabi ni Mama Hana na yun. Bagamat nagtatrabaho si Sir Rick, nandoon pa rin yung presensya niya. Yes, sir. Diyan yung sir, dagdag ko lang po, yung isa rin sinabi ni Ma'am Hana kanina, magamat di niya kasama lagi ang kanyang daddy na si Sir Rick, hindi niya mararating kung nasan man siya ngayon sa kanyang buhay. Yes. Dahil kay Sir Rick. Yes. Yan, maganda yun, sir. Kasi maraming yung people Ayan. ngayon, Ayan. dahil yun, ang pangit pakinggan sinusumbat nila yun sa tatay nila. Yeah, Na, totoo yan. Sinusumbat nila sa tatay nila, look, lagi ka namang nasa trabaho, wala ka sa bahay. Ganyan. Yeah. Pero Totoo yan. yung focus, yung tulad na lang ng sinabi yung sir yan kanina sa Baptist lunch Kahit negative pa yung ginagawa ng tatay nyo, iniisip pa rin kayo niya. Tsaka sabi ko nga, in a negative sense. Hindi negative. Yeah. Sinabi ko kanina. Hindi, nakuha ko naman yun. Para ibig ko sabihin, yung ang in-emphasize ko kasi doon, kumbaga in a negative side na wala nga sila sa biblical standard, di ba? Pero kumbaga nako-compromise yung tatay in a way na kasi nga gusto niya pa rin abutin yung kanyang anak. Yes. Di ba? Ganun, Yes, sir. yun yung isa sa mga dapat na maunawaan ng maraming mga yan. Palakpakan natin ulit si Ma'am Hana. Amen. Maraming salamat, Ma'am Hana. Yan. Maraming ako natutuwa talaga ako sa bagay na yan. And of course, ay hindi lang naman si Ma'am Hana yung makakapagbigay ng testimony na mapapakinggan po natin sa gabi na ito. At mayroon pa tayong isa na mapapakinggan na magbibigay ng testimony sa atin. Na ako'y naniniwala na ito rin ay magkakapagbigay ng encouragement sa mga young people Amen. pagdating Amen, sa amen. kanyang presensya, pag-honor niya sa presence ng Father niya. Kasama natin ngayon dito, Sister Isha Uy. Estolonio. Palakpakan po natin, Sister Isha. Yan. Bati ka muna sa kanila. So, good evening everyone. Good evening po sa nasa Google Meet and good evening po sa mga nasa actual and sa hindi po nakalasakan ako nga po si Isha. Yan. Isha, dalawa, tatlo. Yan. Sister Isha, no? Anong naging natutunan mo at nakita mong blessing sa'yo na nakaraan nating Father Sunday? And how can you share to our young people, encourage them kung paano mo ino-honor yung presence ng Father mo bilang isang anak? Sige, go ahead, ma'am. So, no-honor ko po yung father ko po sa pamagitan po ng kahit po na wala po siya dito ngayon, hindi ko po siya laging kasama, lalo na po na full-time na po ako. Kinikip in mind ko pa rin po, lagi ko pong inaalala yung mga tinuro niya po sa akin. Yung na simula po nung bata ko, na madami po siyang tinuro na prinsipyo na mga bagay na dapat at hindi ko dapat gawin. So, pag nagpapasalamat po ako sa tatay ko na nung mga time na yon na nagkakamali ako ay pinapalo niya ako. Yeah, amen. So, actually, share ko lang po. Medyo may pagka-rebelde po ako sa tatay ko. Yan. Since Kaya nga naniwala ko, ikaw yung binano ngayon ng Panginoon. mas close po ako sa nanay. Yan. Yan. Kasi po, 5 years old ko lang po na-meet si Papa. So, yun po. Pero, nagpapasalamat po ako na tuwing pinapalo niya po ako. After po ng pagpalo, yung kakausapin ko po, Yun. po yung... Ganda nun. Opo, yun po yung na kakagaan ng loob talaga. Yeah. Hindi ba iiyak yan? Hindi yan iiyak. Wala siya, Yan. hindi iiyak yan. Hindi yan iiyak. Sige. So, yun po, napakagaan po sa loob na
Yung ma-realize mo po yung mali ka, tapos Yeah, totoo yan. I love you, Dad. kakausapin ka ng father mo, ano yung ginawa mo? Bakit ka napalo? Man. Ganon po. Yun. Yan. Yun So, yung the best. Kumbaga, hindi out of anger. Out. Oh, yun. Yun ang maganda. Amen, amen. Yan, maganda yun, sir. Amen, amen. Sige, tuloy mo. Hindi, siwisingit lang kami para di ka matuloy sa pag-iyak. yan. So, Yan. sa ganong paraan niya po ako tinuruan, nagpapasalamat po ako na, although po, late si Papa naging sumama sa church, ay ginagalang ko po siya kasi kahit po ganon, nauna kami na mapunta dito po sa church. Alam ko po sa sarili ko na mas matured po siya pagdating po sa prinsipyo. Yun. Kaya po, wala po akong karapatan na magalit magalit kay Papa. Yeah, And- yan maganda. Amen, Yan amen. maganda. Makinig kayo dyan, young people, no? Kahit Amen, man sa amen. Google Meet, makinig kayo. And wala pong karapatan na maging rebelde sa kanya. Alam ko po yun sa sarili ko. Although minsan po, ganyan po. Minsan, hindi mo natuloy. Yan po, nagiging rebelde po. Pero, nagpapasalamat ako na hindi po nagsasawa sa pagtuturo. Yun. Sa Yun pagko-correct sinasabi yung ko. father ko po. And dahil po doon, naging ganito po ako ngayon. Nagsuko po ako ng buhay sa Panginoon. Amen. At nagpapasalamat po ako na nung nagdesisyon po ako ng ganun, ay mas natuwa pa po si Papa. Amen. Amen. And ngayon po, kahit na full-time na po ako, pinapaalala niya pa rin po sa akin yung lagi niya pa rin po akong sinasabihan na wag ako mag-quit Amen. dito sa gawain ng Diyos. Sabi niya pa nga po, hindi daw po ako pwede umuwi doon sa bahay kapag mag-quit po ako. Yan. So, maghanap daw po ako ng bahay. Marami naman dyan. Di nga lang sa'yo. Yan. So, dahil po sa ganong pagtuturo niya sa akin, lumaki po ako ng maayos po dito sa simbahan. Amen. And para po sa ibang mga young people, Yan. Makinig lahat. Makinig. wag niyo pong wag niyo po kayo magtatanim ng galit sa magulang po ninyo kahit ano man po yung paraan. Maiba-iba po yung paraan yung pagko-correct yung magulang natin. Wag po tayong magagalit sa kanila. And lagi lang po tayo sumunod dahil po kapag pinapagalitan po tayo, dyan po tayo, pinoprotektahan lang po nila tayo. Yan. And Amen. yan lang po. And tagabagagar. Amen. Alam mo yung maganda yung binanggit mo na yun, Sister Isha. Alam mo yun yung sinasabi ko. It doesn't matter whatever the situation na dumaan ang dinaras ng pamilya. Ang pinaka-importante talaga doon is naramdaman niya yung presensya ng tatay. Sabi niya 5 years old, di ba? Sabi mo, 5 years old nung talaga nakasama niya. Ano yun? May inuubo yata sa Google Meet natin. Paki-check mo, bro. Ayan. Baka si ano na yun, si Benis naman yun. Ito nga yung sinasabi ko, di ba? Yun nga, bagamat 5 years old, at nauna pa sila sa simbahan. Kumbaga, nandoon pa rin yung pwedeng magsabi na, nauna nga kami sa isang church, eh. Mga ganun ba? Yun nga, whatever the situation is, di ba? Pero ganun pa man, natutuwa ko na sabi nga ni Sister Isha kanina, na talagang i-honor the presence of his father, lalo na pagdating sa pagdidisiplina. Amen. Alam nyo, karamihan sa mga dapat nyo matandaan niya, young people, sinabi ni Sister Isha kanina. Kasi pag walang presensya, walang disiplina. Amen. Amen. Tanga, totoo yan. Napakabigat niya. Walang presensya, walang disiplina. Walang disiplina, wala. Patay ang buhay niyan. Tama. Kakaibang buhay ang tatakbuhan ninyo dyan sa bagay niya. Alright, maraming salamat, Sister Isha. Palakpakan natin siya ulit. Amen. Thank you very much. Yan. And alam nyo, napakaganda ng mga napapakinggan natin. Maikli lang, yan. Sumagot nga si Sir Benji. Amen siyang. God bless you na. 3 hearts. Halata nagsusugal. Halatang sugarol si Sir. Hindi, joke lang. Di ba? Kaya ako yung naniniwala dyan. Tuloy-tuloy tayo, Sir. Sir Mac, Sir Dominic. Isa pang mapapakinggan na. Last testimony mapapakinggan natin ngayon. Walang iba, kundi, ito talaga naman. Hindi naman si Brother Jeremiah. Yan, walang natin. AKA. Yan. AKA.
Pinoy Sheldon. Pero, hindi, wala pa ako hindi naniniwala sa... Hindi naniniwala sa Diyos yun. Parehas na sila ng buhok. Magbotay ka. Susunod. Yan, si Brother Jeremiah, good evening sa'yo. Bati ka muna sa kanila. Magandang gabi, Team Focus. Sa mga hindi po nakakilala sa akin, ako nga po pala si Jeremiah Dolor. AKA? Nanggagaling po sa grupo ng Courageous David. Amen! At ako po din ay kabilang ng pamilya ng Dolor. And special shoutout ko po ang aking kuya, si Kuya JJ. And po, nasa likod ng camera. At si Vincent, si Max. Yan. At si special shoutout ko rin po si Mami at saka si Daddy. Love you. Tsaka kahit yung nanay ko po ay si Ma'am Marnelly Dolor at yung tatay ko po ay si Sir Julian Dolor. Pareho sila ng first name. Yeah. Siya. Hindi. Sila. Oh. Si answer, Brother Jeremiah, na isang katanong katulad, same question. Paano naging blessing sa iyo yung nakaraang pag-celebrate natin ng Father's Sunday? And encourage, give a few words kung paano mo share how you honor the presence of your father in the home. Okay, ngayon naman po, yung natutunan ko pa mula doon sa preaching nung Sunday ng hapon dahil nung umaga po, andito po ako sa Junior Church. Nung hapon po, ang mga points na binigay ni Pastor, yung father mo ay dapat mag-show up bilang isang father, mag-show up bilang isang leader, at mag-show up bilang isang provider. Ngayon naman po ako po ay nagpapasalamat dahil nung gabing yon, na-realize ko po talaga kung gaano kalaki na blessing. Another realization sa akin kung gaano po kalaki na blessing ang aking tatay sa aking buhay. Dahil siya po ay nag-show up sa akin bilang yung tatlong yon, bilang isang father, Amen. bilang isang leader, at saka isang provider. Ngayon naman po ay nagpapasalamat rin ako dito sa Staying Alive, as yung kanina na sinabi nila Sir Jao at nila Sir Maki. Ako po ay napapakita ko po talaga yung presensya ng aking tatay sa pamamagitan po ng pagsunod ng kanyang mga bilin niya or pinapakita yung mga kanyang tinuro sa akin. Dahil kapag ikaw po talaga ay wala na po dito sa simbahan, nandun ka na po sa inyo, sa bahay ninyo, kakaiba po talaga at nakakatulong din po talaga yung presensya na nabibigay ng iyong tatay kahit wala siya doon. Andun pa rin presensya niya sa pamamagitan ng kanyang mga tinuturo sa iyo. Yun! Maganda yun. Yan ang sinasabi ko. The best yan. The best. Tuloy mo, brother. At ngayon naman po, yung encouragement na mabibigay ko sa inyong Team Focus, kapag kayo ay binigyan ng, ng advice ng inyong tatay, makinig lang kayo at, sundin nyo yun, dire-diretso, at hindi kayo tumigil sa pagsunod ninyo sa iyong tatay. Yeah, that's right. Yan. Maraming salamat. Alam mo, maganda yung sinabi niya ni Brother Jeremiah. Alam mo, gustong-gusto ko yun eh. Amen. Talino talaga. It's not the physical presence alone. Yan, Yeah, tama. parang alam nyo kasi, sabi ko, kung mababalik natin sa mga pinausapan natin na binigay mo recap ng nakarakaran, iniambing ko ang authority ng tatay sa authority ng Diyos. Amen. The same thing with the presence. In fact, tama. God's presence in the home should be portrayed by the father. Kaya nga, ibig sabihin, mismo yung tatay, hindi lang yung physical presence niya ang dapat yung ma-honor. Because honoring his presence at the same time is honoring his teachings na iniiwan sa'yo. Kasi, syempre, umaalis yung mga tatay. Nagtatrabaho yan. Pero bago umalis, para sa akin, dyan sa bahay, nandiyan sila mamiyang. Shoutout kay Daniel, kay Aisa. Ayan, diba? Sabi ko bago ako umalis, ito yung gagawin nyo. And then, sabi ko because my instruction to them, because honoring my instruction is also honoring my presence in my absence. Because the presence of every father in their absence, ay yung sinasabi ni Brother Jeremiah, yung iniwan niyang turo sa'yo. Kaya nga, pag hindi niyo in-honor yung word ng inyong father, you can never honor his presence. Amen. Because yung words niya, mananatili yun even in his absence. Yeah. O, di ba? Napaka-importante yan. Kaya maganda yung sinabi ni Brother. Kasi, alam mo, marami mga young people ngayon, ang hinahanap nyo lang lagi, physical presence.
pag ang tanong, nandyan nga physically yung tatay mo, sinunod mo ba yung sinabi niya sa'yo? Pinapakinggan mo ba? Pinapakinggan mo ba? Pag nagsasalita siya na nandiyan dyan, anong sinasabi palagi ng mga young people sa panahon ngayon? Di ba? Mag-ingat kayo dyan. Yan ka na naman. Minsan ka na nga lang sa bahay, puro ka papagalit. Yeah. Paano hindi magagalit yung tatay mo pag uwi sa bahay, ang kalat ng gamit mo? That's right. Di ba? Paano hindi magagalit yung tatay mo? Minsan na nga lang siya umuwi sa bahay, makikita ka pa niya, puro ka pa cellphone. That's right. Di ba? Amen. Yan yung sinasabi ko, di ba? Di ba? Tinamahan niyo iba sa inyo, boom, sa pool. Di ba? Yung totoo yung sinasabi ko. Kasi honoring your presence, even his absence, you can honor the presence of your father. How? Honor his words. Yan lang kasimple yan. Di ba? Kaya yung tinabi na yun ni Brother JJ, totoo yun. Sundalo tatay niya, may trabaho tatay niya. Sabi nga ni Mama Rinelli, hindi sila madalas magkasalubong ng tatay niya. Bakit? Darating si Sir Juliet, tulog si Jeremiah because may pasok yung umagaan. Higising siya, wala na rin si Sir Juliet. You see? But the presence, how does he feel? Yun ang sinasabi niya kanina. Amen. Yung tinuro ng tatay niya. Kaya tama yung sinabi ni Sir Ponching dito kay Ma'am Marianelli. Tama yung sinabi ni Sir Ponching kay Ma'am Marinelli. Sabi ni Sir Ponching, thank you po sa taho, Ma'am Marinelli. Tama. Alam mo, ulitin mo nga yung sinabi mo ulit. Ulitin mo yung Hindi sinabi mo. na, okay na yun. Hindi, okay na yun. Taho eh. Yeah. Pero again, kaya sinasabi ko, marami, ito, mga testimonies natin, napakatindi ng mga mensahe. Amen. No? Okay, palakpakan natin si Brother Jeremiah. Palakpakan natin si Brother Jeremiah. Maraming salamat, Brother Jeremiah. Alright, and ako'y naniniwala dito. Parang may gustong sabihin si Migs. Hindi. Wala. Sorry, Migs. Nagulat siya. Siya napangiti. Nagulat siya. Hindi, pero actually, meron ako kanina chinat. Subukan ko sana ko mahahabol pa. Kaso, hindi pa nasisin. Di ba, next time na lang ay makakapakinig tayo isang testimony na alam kong important. Baka Sir Maki, may gusto kang idagdag o ma-share sa mga young people. Ang gaganda ng mga punto na sinabi nila. May isa-isa tayo na uuwang punto sa mga sinabi nila. Sige, ikaw Sir Maki. Ako sir, yung pinakanakuha ko po sa lahat ng message ng kanilang mga testimony, it's all the same. Yun lang. Joke lang. Hindi, parehas lang talaga yung pinaka ini-imply nung kanilang testimony. Nagpapasalamat sila sa presensya ng tatay nila na hindi lang nanatili physically. Kumbaga, ano kasi yan team focus ito yan Kung hindi kasi tayo mag-iingat pag ginawa natin, I'm not saying na it's bad, ha? Hindi ko sinasabi na mali ito. Pero pag masyado kasi tayong na-focus doon sa presence through physical, mapupunta ka na sa material at pag yung dalawa na ang nangibabaw, ang bagsak nun, magiging emotional ka. Yes. Kaya maganda yung sinabi kanina ni Sister Isha. Yeah, totoo yan. Kaya tinan nyo, pansinin nyo yung mga nag-testimony ngayon. Halos silang tatlo, matumal mong makita yung physical presence sa kanila ng tatay nila. But nananatili pa rin yung pag-honor ng presence nananatili pa rin yung pag-honor nila sa presence ng tatay nila. Amen. Sa panong pamamaraan. Sa mga katulad ng sinabi mo kanina, Sir Dom. Sa mga natutunan nila. Because presence is not just only pag nandiyan na kita mo ito ay nakakaakbay mo na, iyakap mo na, nakikiss mo, nakakapag-bless ka. It's not about that, team focus. Young people, tandaan nyo, presence ay mas lalong makikita ang kagandahan ng presensya ng tatay ninyo pag nakita na yan sa buhay ninyo. Amen. Diba? Amen. Kasi, tinuturo yan ng Bible. Kahipokritohan kapag maayos ka sa harap ng tatay mo, pero pag wala ka na sa presensya ng tatay mo, hindi ka na maayos. That's right. Amen. Hindi yun normal. Ka-abnormalan yun, team focus. Ka-abnormalan yun bilang isang kabataan. Kaya nga, how will you honor your dad's presence is through applying those things na natutunan. Kaya maganda, sir. Nauna yung honoring His word before honoring His presence. Yeah. Kasi dun babagsak yun You will honor His word. Makikita na ikaw ay in-honor mo ang words ng tatay mo if you honor His presence. Amen. Kahit wala. Sabi nga natin, minsan, di ba, when it comes to speaking of legacy, na pinag-uusapan, anong laging maririnig mo sa mga Kristiyano? Dead yet speak it. Yeah. Diba? Yeah, so parang namin. ganun lang din yan, team focus. Wala ka man sa'yo, wala ka man sa presensya ng tatay mo, physically,
pero nananatili sa'yo yung presensya ng tatay mo. Yeah. Sir, Tom. Ang sa akin naman, sir, yung take ko po, kung focus, kung talaga nakikinig kayo, kung napapansin nyo, yung testimony ng tatlo, wala silang pinasalamatan na puro thank you kasi may binigay na ganito. Yeah. Sasabihin ko sana yan eh. Kaso sinabi mo na. Ay, patay tayo dyan. Di ba yun? Parang ayoko tuloy-tuloy. Tuloy mo lang, syempre. May reveal sa iyo ng Diyos yan eh. Yun yung team focus eh. Tuloy mo lang, nakakaya naman eh. Yun na nga, nakakaya. Ba't yung may tutuloy? Pero yun yung team focus, di ba? Thankful sila kasi yung tatay nila merong tinuro sa kanila. Yun. Yun yung ano, kahit yung topic natin last week eh. Honor his words. Nagpapasalamat yung tatlong nag-testimony kanina kasi yung tatay nila merong sinabi sa kanila. Hindi meron kasi may binigay sa akin si daddy. Kaya ganda ng damit ko ngayon, ganda ng Yun ang itsura ko. naging basihan ng presensya ng tatay nila. Yes, sir. Yung mga narinig nila sa tatay. Na marami sa atin, sir, na maraming team focus ngayon, believe sa mga nakikita nila sa social media. Kunyari na lang. Marami. Diba? Mga ilan sila? Nainggit sila eh. Nainggit sila sa, diba? Tulad ng sinabi nyo po last week eh. Inggit sila sa nakikita nila, kaya gusto nila ng bagong cellphone, Tama. bagong whatever. Pero hindi, pag nakuha na nila yun, kakalimutan na naman nila yung pagmamahal ng magulang nila sa kanila. Kaya team focus, ang ganda nung testimony nung tatlong guest natin kanina. Kaya dapat yun yung hanapin nyo lagi na pwede nyong makuha sa mga tatay ninyo. Tay, anong gusto mong ituro sa akin, gagawin ko. Kasi alam mo, through those testimonies, kung sila umayos yung buhay nila, imposible hindi umayos yung sa'yo. That's right. Yan, sir. Para may gusto sabihin si Mix. Hindi, wala. Hindi. Pero ito lang ang sinasabi ko. No? Kaya what I like doon sa lahat ng mga sinabi nila lahat, makikita talaga natin dito, Team Focus, listen to this, that the presence, yung importance ng presence ng maraming mga fathers sa buhay ng maraming young people. Kaya nga, again, always embrace the blessing of God na nandiyan pa yung presensya ng tatay nyo sa inyo. Bagamat sabihin na natin na you have your fathers with you, pero hindi ninyo, kumbaga, hindi sila nandito, wala sila dito sa church. Habang sila ay kasama nyo, may chance silang mapunta sa simbahan. Just never stop on praying and doing your best through your testimony na may pakita mo na may natututunan ka dito at maganda yung simbahan. Kayo mismo ang magsasalamin ng kagandahan ng simbahan natin para ang mga kasama nyo, para mga tatay nyo ay makasama nyo sa simbahan at ganun, maging matuto rin sila dito ng salita ng Diyos. Amen. Kaya huwag nyo tigilan, manalangin lang. Keep on praying and make each I believe that patuloy yan na magiging. May chance. God will make a way. If God knows, hindi naman gugustuhin ng Diyos na hindi yung kasama tatay nyo dito eh. Alam niya ng Diyos na dapat nandito ang tatay nyo para mas mapamahal pa kayo. Kaya nga, kanina nga, shoutout kay Sir Dennis sa mga kasama ni Sir Dennis ngayon na station. Sinabi nga kanina ni Sir Dennis kanina, pinag-usapan lang, narinig mo yung Sir Maki, di ba? Na yung mga tatay na naimbitahan niya, okay na pasamahin yung pamilya, pero passive yung tatay pagdating simbahan. Pero at least nandiyan yung presensya. Kaya kayo na mga nakarating na simbahan na ito, nakakapanood kayo ng programa natin na ito, ipanalangin nyo, pray hard to God, pray hard to the Lord, and keep living your testimony sa inyong tahanan na ayon sa tinuturo ng simbahan para makasama nyo dito ang inyong mga ama. Yan ang pinakamaganda dyan. Alright? I hope naging blessing sa inyo itong programa natin na kayo. Alright? Kaya ngayon, ay matagal-tagal natin hindi nagkaroon ng shoutout. Ngayon, pasok natin ulit ang ating mga boy shoutouts. Good evening, Team Focus! Magandang gabi sa'yo, Brother Jay. Magandang Welcome back. Welcome back sa'yo. Wow. Okay, sir. Welcome back, sir. Quits lang tayo. Okay? Magandang gabi muli sa inyo lahat. Team Focus, muli nandito na naman kami para mag-shoutout ng ating mga kasama nating Team Focus. Siyempre, yung mga nanonood mula sa Google Meet at ganun din sa Facebook Live. At siyempre, unahin na natin yung mga kasama natin na nag-send or nag-update dun sa ating mga group chats. Yan, mula sa Team Focus A, andito si Jonard Rivera and ang kanyang tatlong kasama, kung tama ko, mga puro kalalakihan. And siguro bisita yun kasi ngayon ko lang sila nakita. Pero yan, shoutout sa inyo Brother Jonard. And ganun din sa Central East Young People Station na nanonood mula dyan nasa Facebook lang yata sila. Pero nakita ko sila, nag-send. Facebook Live. Ayan, and ganun din kay Sister Aliyah, kay Sister Mads, kay Sister Chanel, and ganun din sa South Border Station dyan sa Pinagbuklod. And ganun din naman sa Pasay West area mula dyan sa
sa Villamore Station. Amen. And syempre, dyan sa kagrupo natin, Brad J, kay Kinkin. Ayan. Yan. Shoutout sa Hi, inyo Kin. lahat. Di sila naka-open time sa com Yes. shop eh. Naka-laptop lang sila. Ayan, pero shoutout sa inyo. And Brad J, Ayan, shoutout din natin yung mga nag-send ng picture. Galing ulit sa Pasay West. Yan, mga kasama ni Princess dyan. Si Joshua, si Jay, si Hannah. Shoutout din natin yung mga Swerte Sisters. Si Denise, si Kuya Koy Koy, si Gab. Ayan, shoutout, sabi ng kuya ayun mo. na, iba yung Swerte Sisters. Oo, iba yan. Baka- Sorry. Baka ma-misinterpret. Sorry po. At, at ang Obidos Dama Brothers. yung kapatid ko eh. Sorry. Sisters. Kuya Gab, yan, si Gabriel Plumentira. Yun. Ayan. Kuya ni ano. Si Sir- Ay, kuya si tuloy. Sir Jericho. Kapatid. Shoutout po kay Yan. Sir Jericho. Shoutout din si Kuya Koy Koy dyan. Amen. Sir Jericho dapat. Sir Jericho Garino, leader ng Courageous David. Yun. Yes. Okay ka na? Okay na. Okay na. Ikaw, okay Okay na. ka na? Okay na. Ayan, so maraming salamat muli sa mga kasamahan natin na Team Focus nag-update sa ating Amen. GC. Siyempre, shoutout dito sa mga kasamahan natin dito sa Actual. Ayan, mamaya makikita Shout natin out. sila. Mamaya pa. Pero Mamaya pa. ayun, maraming salamat muli. Yun na muna And sige. shoutout, mamaya, shoutout din natin yung mga kasama natin. Andyan sa Google Meet. Ayan, nakikita Yep. nyo po sila sa inyo pong mga screens. Palakpakan Yeah. natin yung mga nasa Google Meet natin. Yan, shoutout sa mga nasa Google Meet. Yan, siya sa Mga stations. Pasay West. Pasay West. Yan, Gate 1 area. Wave your hands, put your hands up in the air. Yan. And medyo naka-offline naka-off cam si Ma'am Abigail Basa. Andyan sila Sister Shaina Das from Makati Central. Makati Yan. Central. Naka-online na rin sila Ma'am Abigail. Yan, wave your hands, Ma'am Abigail. Central Yan, List. Shoutout sa Central List. station ni Sir Sir- Blessing. Ano ba sila? Sir Blessing. Ayan sila Marian. Yan. Ayan yung kumakaway. Ay, kumakaway. Sila Saan? Marian at nandiyan Yan. din si Juliana. Yan. Yan, yun. Okay. Shoutout din sa gusto Tatakip ng Si mukha, Rain si pala Rain. yan. Yan. And of course, dun sa saan yung kasama natin kanina? Yung Pasay West kanina. Unahin mo yung Pasay West. Yan. Amen. Yan, Yun, yan sila. Amen. And also, kanina yung sinoutout ko kay Sister Shaina Das. Yan. Sa Makati Central. Yan, amen. Yan, wave your hands. And of course, kasama rin natin yung sila, kila Ma'am Abigail ba kanina na hindi pa, no? Abigail Basa? Si Rizel, sir. Yan. Yan si Raizel. Yan, wave your hands, Ma'am Abigail. Yan, nakita mo, Sir Poching. Yan, kumakaway sila. Ha? Yan. Amen. Yun. And of course, gusto ko rin shoutout yung station ni Sir Dennis Quaresma. Sir Dennis. Uy. Yan yung kasama nila Sir Dennis. Yan. Labo ng mata, kumakaway na nga. Nasa gitna, Pagpasensya nyo na po nasa si gitna. Ponching. Sensya nyo na Pagpasensya po. nyo na po. Matanda na po Gitna, kasi. nasa gitna. Kaway po kayo ulit. Kaway po kayo. Yan. Kanan. Palo. Yan. Hindi pala. Yan. Thank you, Sir Dennis. Amen. And next ay shoutout din sa sa area po ng yan. Angelo. Yan sa area ni Brother Joshua. Yan, hindi yan yun. Sige, yan na lang. Wow! Lutang! Wow! Yan. Sa area to ng Nakamuso ba? Nagising Ano? tuloy yung katabi. Nagising na ako. Pasay West. Yan, Pasay West. Yan, kila Sister Rian. Yan. Good morning. Yan. Next, yung sa area nila, Brother Angelo, yan, Brother Yan. Joshua. Yan. Yan, magkasama yan, combine yan. Yun. Amen. Yan. Next Sunday, dito tayo. Next Sunday. Next Thursday, kita tayo ulit dito. Na, siya yung Yan, sumitsura mo next na. Thursday. Amen. Amen. Yun, sumili pa Sir Ramon. Shoutout Sir Ramon. Ayan, mamabawi ka na daw. Yan, kila Brother Jeric Tejano. Yan, Brother Yun. Jeric. Yun! Ma'am Lourdes! Amen. Hello, Ma'am Lourdes! Pala sila. Yan. Amen. Wala kayo sa com shop ngayon, ha? Sa laundry shop kayo. Sarado. Paterin mo si JJ para may matutunan. Yeah. Yan, and of Yan, course. yan. Yan, si... Uy, nasa na? Nawala si Miguel. Nasaan si Miguel? Sa si Sir Ella. Yan! Yan, good. Yan, thank you for being with us. And of course, sa Cagayan, kasama rin natin sila. Amen, amen. Amen. Thank you. Yan, dalawa lang sila. Wala na talaga si Matmat. Si Sir Rick. Na Sir Rick. Di. Ay, sorry. Sino? Yan, sa Bicol. Ayan, uy, wow. Yun. Amen. Amen. Kila Pastor Noli at Bingula. Yan. Amen. Shoutout sa mga taga Bicol dyan.
Basta magandang gabi. Yeah, maraming na bang kita mo ba yun? Nakalimutan Moist ko yan, eh. moist na Tama camera. ko na? Maraming na bang isa yan, ha? Maraming. Yeah. Alam mo yun, tama yan. Shoutout sa inyo, shoutout. Bicolano yung tatay ko eh, Bira, kasi I'm a rich kid. Nakakatuwa naman, oh. Si Analyzer. Yan, amen. Yeah, amen. yeah, yeah, shoutout. man. Sir James. James. Yan. And kay Sister Angel Magandang gabi si Tenerife. James. Buti na Yes. lang, di ka nagsanto. Amen, Good job. amen. Magandang gabi, magandang gabi. Magandang gabi po sa inyo lahat. Yan. And sino pa yung mga, meron pa ba tayo nakalimutan dyan? Si Raizel. Yan, Sister Michelle. Yan. Sister Michelle Omangayon. Yan. Amen. Amen. And Sister Juliana Tagilid Grace. Uy. Medyo, medyo, Sister nakatagilid Juliana. kami, Ma'am Grace eh. Medyo mahirap. Yan. Sa Yan. amin yan, sa amin, Sister Juliana. Yan. Amen. Amen. Wala na, no? Amen, Alright, amen. kaway-kaway ulit lahat ng mga nasa Google Meet. Thank you very much for being with us. You know. Yeah. Walang Yan, Ramos kayo, no? amen. Walang Ganda Ramos. tignan pag sabay-sabay kumahapa. Ano eh? Wala yung Ramos kayo. Yeah. Wala, Anyways, wala. again, ayan. Ganda eh. Shoutout din, sir, sa mga, nung nakaraan, may kasama ka dito. Yes, May yun yung kasama mga rin nasa ako, station rin ako. kanina. May mga kasama rin ako dito, so shoutout sa inyo sa mga Southeast na nandito ngayon. Yeah, live studio audience, Yan. wave your hands up in the Especially air. sa mga first time natin kasama ngayon from Team Housing Represent. Yeah, Team Bahay Housing. natin yan eh. Ha? Mga taga-bahay Mga natin. kapitbahay natin yan. Oo. Andiyan si Ashley, si Jade. Ashley Kaway. Yan si Ashley. Yan. Team Housing. Ang bali Ma'am Joanne yan. Si Ma'am Represent. Ashley, yun yung itatanong. Team Housing Si represent Ivy yan, ha? at saka si Jade. Yan, amen, amen. Shoutout sa inyo. Yan. Ayan. And of course, ay maraming salamat sa lahat ng bawat isa na nagsama ngayon sa Facebook Live. Thank you for being with us. Sa lahat ng mga nanonood, ng mga parents, and also sa lahat din ng mga nanonood na team preparation. Yes. And of course, ganoon din sa mga nanonood from other church, CBBS, CSI family. Thank you for being with us. Amen. National viewers and international viewers, thank you for being with us. And again, ako yung nagpananiwala, pinagpala tayo ng Panginoon sa gabi nito. Kaya see you on the next episode ng ating programa, Saying Allah! Have a good night, bless everyone. God bless you. Peace. Thank you, sir. Thank you po. Thank you rin po. Thank you. Love you po. Thank you, sir. Love you. Thank you. Don't wanna go back to the world. There's nothing in the world for me. I'm looking straight ahead, not looking behind. Don't wanna go back to where I used to be. There's nothing like a peace that Jesus brings. There's nothing like a song that He gives to sing. I don't wanna go back to the world. There's nothing in the world for me. Oh friend, do you love Jesus? Oh yes, I love Jesus. Are you sure you love Jesus? Yes, I'm sure I love Jesus. Tell me why you love Jesus. This is why I love Jesus. Because He first loved me. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Because He first loved me. He brought me out of the miry clay, set my feet on a rock to stay, placed His joy deep within my soul, and I can say heaven now is my home. Don't wanna go back to the world. There's nothing in the world for me. I'm looking straight ahead, not looking behind. Don't wanna go back to where I used to be. There's nothing like a peace that Jesus brings. There's nothing like a song that